Maing adlaw, tatakay ang pagtinabangay sa 33 ka graduate sa atong gihatag nga basic welding course. Sila nakahimo og napulo ka basketball rings ug boards nga ipang-apod-apod ngadto sa mga village dinhi sa Barangay Balyok nga walay tarong nga basketballan. Niapil ko kay dako man nga opportunity para sa amua nga kami po makahibalo. Daghang salamat kayo kay Carlo Nograles nga naghatag siya ani nga opportunity sa mga tao nga katabang. Lipay ko kay maski nga may makakuha gyapon ni certificate or kamayon gikan sa gobyerno para kay Congressman Nograles. Salamat sa tanang kamayon niya. Magpadayon ko sa pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Kalaming adlaw, inyong alagad Saldi Chato diri sa atong tulumanon ang Kalambuan Dalatana. Kumusta? Og may adlaw sa atong mga televiewers, mga sukid at tigpaminaw sa matag adlaw diri sa atong programa. Uban na kami sa usa ka oras diri sa atong programa aron sa paghatod sa mga kalambuang impormasyon, mga isyu, mga butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Og syempre, sama sa nandan ang kauban Gilbert Pitoy Villasas. Bert? Daghang salamat kaubang Sal ug welcome na usab diri no sa programang Kalambuan Dalatanan. Okay, Bert, og syempre agatog dapit ka bisita ang atong pinalangga konsyal diri sa siyudad sa Davao. Anak kini sa kanhi konsyal, kanhi congressman o nahimong mayor siyudad sa Davao. Ang atong pinalangga sa 3rd District Konsyal, Councilor Reni Elias Lopez. Maayong gabi ninyo, Sir Salde, Sir Bitoy, o kang Congressman Carlo Nograles, o labaw na sa tanan, ang tanan nga tigpaminaw o tigsubay ni ining programa. Mayong adlaw kanyang tanan. Okay, si Councilor Reni Elias Lopez, kauban nato karong adlaw diri sa tog pataguban sa Kalambuan Daratanan. Dito to makauban si Congressman Carlo Nograles tungod sa kabisi dito sa Kongreso o giman sa mga barangay dinhi sa unang distrito nito sa Dakbayan sa Davao. Bert, unsa ba atong mga iskutadan dai karong adlaw aron sa masayad ang atong mga televiewers, Bert? Yes, kaubang Sal no. Syempre ato ang pangutanon si Councilor Reni Elias Lopez diha sa ikatulong distrito ni Dakbayan sa Davao kung unsa nay mga panghitabo dinha sa hawanan sa konseho. Og ato asang pangutanon og pagahisgutan karong adlaw kaubang Sal may tungod nining selebrasyon nga umaabot diri sa tuang Dakbayan sa Davao kining Araw ng Davao Festival. Og kaubang Sal ang mga develop no diri sa Dakbayan sa Davao ug labi na sa ikatulong distrito nga diin konsihal ang ato ang bisita karon didto sa ikatulong distrito pagahisgutan nato kung unsa nay mga develop, mga kalambuan diri sa Dakbayan sa Davao, particularmente sa ikatulong distrito. Og syempre kaubang Sal ilakbit usab nato og pangutana kining mga pangutana sa mga nagkadaiyang barangay diri sa Dakbayan sa Davao og labi na sa ikatulong distrito, particularmente kaubang Sal. Okay, Bert, kining akong ipasupot ang mga pangutana ngadto kang Councilor Reni Lopez og kumusta og may adlaw di otro Councilor Reni Lopez. Daghang salamat nga unas tanan, daghang salamat na inyo kong gitagaang panahon nga magkigimamat ani labi na sa atong 3rd District. Well, ako na may 20 ka bulan sa konseho, ako na silbi nag-alagad nga konsehal gikan sa 3rd Distrito. Karon sa sulod sa 20 ka bulan nga kun diin nangalagad ako, naningkamot yun ako nga madala ang tingog sa katanang tao sa 3rd District ngadto sa atong hawanan sa konseho aron pod makadungog sila unsa man ang sentimento sa mga tao gikan sa 3rd District. Kumusta dahil si Councilor Reni Lopez diya sa konseho? Ang akong paningkamot diya mao gyud nga makahatag og maayo og anang mga mutabang sa pagpanday sa mga balaod nga makahatag og kaayuhan, kalambuan para sa atong pinangga kadakbayan. Labaw na, tabi na gyud sa 3rd Distrito. Naningkamot yun akong matagaan, makakuha kita og mga proyekto
programa nga makadala og kayuhan nga ang mga tao sa tercero distrito makabenepisyo. Councilor Rene Lopez, sa pagkitapos sa kinibang atong na 16 na termino sa 16 Davao City Council, unsa bay gikabisihan sa ay karon sa mga konsyal? Unsa napabayin mga hibilin nga mga balaod doon diya sa konsyal Rene Lopez? Tinuod na Saldi, no? Ang inyong konseho, ang 16th Council, naningkamot gayod nga magngita, magpanday og balaod nga makahatag og kayuhan. Sa pagkakaroon, daghan mga pending na mga balaod nga dapat kinahanglan yun mapasar tungod kini nakit-an sa konseho as a body nga kinahanglan gayod sa atong dakbayan, labi na in terms of infrastructure, in terms of progress and development. Like for example, kanang atong ginapanday karon nga traffic code. Also, we just passed the coal plant. We were able to pass a very significant ordinance allowing the presence of a coal plant in our city. And then right now pending yun sa atong konseho katong mga public-private partnership programs that tan-aw nako makahatag yun og dugang kayuhan para sa atong dakbayan. Kana karon pending yun na nga amo nang ginatuki-tuki. Okay. Lain po ato, konsyal, hapit na usab ang Semana Santa. Og gibati po ba sa konseho ang umaabot nga bakasyon? Sa tinuod lang, Wala ang bakasyon wala jud ko na bati ara tungod lagi sa daghang pending ng mga balaod no na kinahanglan na pandayon. Naningkamot yun tanan. In fact, kung imong tan-awon, magsugod mig alas 2, kutob mi alas 7, usay mag alas 8 sa gabi mahuman. Aron lang yun nga mabuhat namo ang among trabaho. So, naningkamot yun. And wala pa ko'y nadunggan nga bahay niining sa Semana Santa. Ganun ba? Okay, Councilor, bahin or basin pwede pod nato masingit ning mga pangutanaha. Okay lang ba? Kumusta na daya mong igsuon nga si kanhi Congressman Roy Elias Lopez? Unsa pud ang iyahang gikabisihan karong mga panahon na? Si Roy. Okay. Si Roy karon kay kumo siya abogado man. Okay. Nya wala man siya karon makalingkot. So naningkamot pud siya kay naman sa iyang mga kliyente pod nga iya pod ginatabangan. Ug in his own small way nagatabang pud siya sa mga tao sa third district. Wa gyud siya mo undang og tabang yun sa mga tao diha bisan wala na siya sa pagpanerbisyo karong mga panahon na. Okay. Okay, Bert, samtang aduna ko'y mga preparasyon sa Councilor Rene Lopez ng mga pangutana para sa araw ng Davao ng tuig 2012. Kining di gyud nato malikayan nga makahisgot kabahin sab sa mainiton nga isyu kundiin hingpit nga gidili o gibawal ang pagdala og armas o pusil og lain pang hinagiban atol nining maong selebrasyon. O sa imong baruganan, Councilor Rene Lopez, nining panawagan nga total gun ban nga ginatuso ni Mayor Inday Sara, kundi supaksab si Vice Mayor Rody Duterte. Well, personally, ang akong pagtanaw ni anang move is that ang gun manggod for me is a deterrent force. It is ang ginatanaw manggod sa uban is ang pusil mo'y source sa krimen. But ang tingin ko, kung mayroong may baril, ang mga kriminal, dili na mohimong krimen, a deterrent force. So, along those lines of thinking, I would say the Vice Mayor might be right here na with the thought na there's a possibility of guns around, the criminal would not anymore think of doing something. So, kini, it might be strange to think na loose guns are roaming around the city during the festivities ng araw ng Davao, pero dili na. We have our security forces already in place. The police has already assured the city council that they will do all things necessary and proper to ensure the safety, security, and welfare of not only our fellow Davaoeños but also our visitors and the tourists who come just to be with us during this very, very enjoyable day, our 75th araw ng Davao. Si Councilor Rene Lopez, miligon po ba sa pusil?
ay kana yun sa mutukas dili ako di jog ko muto dili wa ko'y pusil. Dili ko nagadalag pusil. I don't even own one. Nga naman. Oh, that I'd like to say. Kay balo ka, isa ko ka doktor. Nya, I'm not only a doctor, I'm a surgeon by profession. Okay. Ako sa akong pagtambal sa mga pasyente. Daghan ko nakitaan mga pasyente nga napusilan. And diya na nimo makitaan unsa ka destructive gyud ang bala sa lawas sa tao. Amo nang ginaabrihan ang lawas. Being a surgeon, a trauma surgeon, I have experienced so much problems in dealing with patients nga adunay napusilan. All calibers, nakitaan ko na unsa gyud ang damage mabuhat ani sa lawas sa tao. And not only that, ang consequence afterwards kay daghang komplikasyon, and the worst is mamatay. I am in the business of trying to save lives. So I do not I'm not comfortable with guns. Sa laktod nga pagkaistorya, uyon kanini karong kuan kining gunban. Smile lang unta. Okay. Okay, Councilor, murag sa mga milabay nga mga adlaw buwan, murag nidaghan ang mga krimen. Unsay imuhang reaksyon sa maong sitwasyon, Councilor? Kana, I would say kanang naitabo, it could be na it's a fluke, kanang walay pattern na ba, kanang naitabo lang, it's a isolated incidents na, which I believe na it could happen anytime. But this is not like a resurgence or increase because of the breakdown of our security programs. No, isolated mo lang ning akong pagtanaw diri kining mga criminal incidents which has transpired in the city for the past several weeks. No, so I would say isolated pa lang ni, and I'm not yet convinced that this is a breakdown of our law and order in the city. Okay. Sa laing bahin konsihal, doon na ba'y tinuyo nga mga kalihukan diha sa Distrito 3 alang sa umaabot nga selebrasyon sa araw ng Davao, Councilor? Sa akong pagtuo, akong naibalaan, ni ay mga selebrasyon sa araw ng Davao nga dito sa mga nagkalain-laing distrito sa Tercero Distrito, no? Mga araw ng Kalinan, araw ng Turil, kana siya gilikop na lang na as one kay tungod sa kadako manggod sa Tercero Distrito o sa syudad. Pero tama na kay nga naman naiboy mga panahon manggod nga ang mga tao siyempre gusto po sila malipayon tungod sa kalayan sa atong downtown dire sa City Hall, maglisod sila nga makaabot nga maapil sa atong kalipay dire sa downtown. So it's better nga dito pod na po'y selebrasyon. I see. Kuman na ila isip nga gingong most livable cities in Asia ang dakbayan sa Davao. Nangandam sa karon sa gingon nga mapil sa gingong wonder cities of the world. Sa mo tan-aw ni makabot ka ning Mount Tumong Councilor Rene Lopez. Katong most livable city kung wala ko magsayop na-achieve nato na tong panahon ni Mayor Bendy Guzman, mga 1998, I think. 1998, okay. Naghatag to garbo ba para kanato na kundiin nga ato gyud pa si garbo sa tanan nga our city is a very livable one. Now, with regards to the wonder cities, I'm not yet so clear about it. But what I'd like is we continue what we have achieved way before, about 13 years ago na. Let's always make Davao City a very livable city. Yes. Oh, whether it's a wonder city or not, let's make it livable for everyone. Dili na nato nga mangita tag mga usap pataas. We want to make sure na everyone will want to live here. Maingon ba nimo nga? Maintain. Maingon ba sab nimo Councilor Rene Lopez nga naugmad gyud ang Davaoenyo, ang garbo nga siya Davaoenyo, Councilor? Tinuod na ako gyud nakakita na jud ko anak nga ang tinuod nga Davaoenyo ni gawas na. Kabalog ka nga no, kay sa kadugayan na pug ko nagsuroy-suroy sa Tercero Distrito o sa diri sa pagpuyo din sa atong lakbayan. Na nagyug ko yung mga reaksyon nga madawat sa mga tao nga dinri nagyug ko ang akong pamilya akong ipapuyo. Kay tungod nakit anak ko nga diri sa atong lakbayan.
ni anay tanan akong kinanglan para akong pamilya matagaan og kayuhan, kalipay, ug mapadako nako nga sila mahimog mga maayong tao. Kana this gesture sa mga tao tells me nga mao na gyud ni ang tinuod nga Dabawenyo nga hugot na siya sa yuta nga atong gitawag atong pinangga nga daklayan. Okay. Sa imong kinaugalingon nga konsepto konsehal, no? Unsa gyud ang tinuod nga Dabawenyo? Ang tinuod nga Dabawenyo, Okay. mao na ang tao naghuna-huna para sa atong daklayan. Nga ang iyang paglantaw para kanato nga kitang tanan nagpuyo sa isa ka katilingban nga nagrespetuay, nagtinagaray, o nangandoy nga kitang tanan maglambo, mangitag kayuhan, o maghatag og kayuhan sa atong mga kauban nga Dabawenyo. Mao na ang tinuod nga Dabawenyo nga ni ay kasing-kasing para sa tanan. Okay, nindot no. Kung dunay usa ka butang nga dili nimo gusto nga naglambigit sa syudad sa Davao, Councilor, unsa man kining butanga? Ang naitabo gud sa Davao City as in any other city kanang nagadaghan nagyo yung mga tao nga dili nimo makontrol and because of kana mo ang poverty reason is nagyo yung mga atong mga kaigsunan nga nay kapait dili nato gusto nato nga tanan matabangan para kitang tanan mag-uban para aron sa malipay tang tanan. Now, ang dili nako gusto is, dili nato matubag yun ang mga panginanglanon sa katawan, labi na katong mga kabos. Nga naningkamot yun nga sila pod matagaan og mayong panginabuhi. So, in this sense, dapat dirita mo tutok ba? Para atong tabangan yun katong nagalisod, katong nagapait sa kinabuhi, para pod sila makatilaw og mga makampot po nilang ilang mga damo. Isgutan ng tinuig nga selebrasyon sa kapistahan sa Davao. Councilor Rene Lopez, gusto na mong ipangutana isip anak sa kanhing lumadnon nga pagubo nga leader nga si kanhi konsehal, congressman og mayor sa siyudad sa Davao, Elias Baguio Lopez. Unsa ba ang imong nasaksihan sa pag-uswag sa Araw ng Davao Festival? Sukad niadtong gamay ka pa hangtod karon nga nahimo kanang usa ka leader sa siyudad sa Davao. Ay, daghang salamat sa pangutanan, Salday. Ako gyud mahimo siguro nga ako usa sa mga saksi gyud sa pagdagan sa pagselebrar sa Araw ng Davao. May tungod nga ang pinakauna nga pagselebrar sa Araw ng Davao mao to sa panahon sa akong kinangga nga amahan nga kundiin iya gyud gipasugod to 1968 if I'm not mistaken. Nga Araw ng Davao dapat yun nato ng isaulog. Tungod mao na ang adlaw na tawhan na kitang tanan nagsulti diri kita magpuyo. Karon sa mga katuigan nga nilabay, imo magyud makitaan ba na mga kausaban. Unas tanan, ang pagsugod sa akong naibalana, ang pagsugod sa Araw ng Davao